Mga kabayan, naglabas ng mabigat na babala si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Iginit na naaamoy na niya ang paghihingalo ng bansa sa gitna ng umano'y malalim at sistematikong korupsyon. Sa kanyang pahayag, direktang tinukoy ni Singson ang loob mismo ng gobyerno bilang ugat ng problema at nanawagan kay Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, na ituon ang pansin sa panloob na katiwalian sa halip na sa mga panlabas na banta. Sabi ni Singson, walang ibang mastermind sa nasabing korupsyon sa bansa kundi si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kung saan ay ginamit lang din aniya si Saldico. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Saldico para gumawa ng mga kalukuhan. So tatlo lang sila nakakalam. Nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. Take note, hindi niya binanggit si Saldico, Speaker Romualdez. Dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Ayon kay Singson, hindi ang China o anumang dayuhang pwersa ang nagpapahina sa bansa, kundi ang mga tiwaling opisyal na umano'y nagnanakaw ng bilyon-bilyong piso mula sa pambansang budget na nagdudulot ng pagbagsak ng piso, pagdurugo ng ekonomiya at paglayo ng mga namumuhunan. Paano magiging problema ang China kung hindi naman sila ang nagnanakaw ng bilyon-bilyon sa ating pambansang budget? Hindi ang China ang dahilan ng pagbagsak ng piso, pagdurugo ng ekonomiya o paglayo ng mga investor. Tigilan na natin ang panlilinlang sa ating mga sarili. Nanawagan din si Singson sa lahat ng religious group na magsagawa ng one-time big-time rally para tuluyan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. We will schedule a one-time big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa. It should be ASAP and we will march to Malacanang. Para kay Chavit Singson, ang paghihingalo ng bansa ay hindi dulot ng kaaway sa labas, kundi ng kanser sa loob, at ayon sa kanya, kung hindi ito haharapin ngayon, ang amoy ng paghina ay tuluyang magiging katotohanan ng haharapin ng sambayan ng Pilipino. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.